In this video mga kabasyong, I will show you how to assemble a 4AF carburetor. So last video, I show you how to disassemble. So in this video, I will assemble this 4AF carburetor, Toyota Corolla 4AF. So we have three main parts: top, mid, and the bottom section, which is the throttle body. Yeah. So first, we will start here at the upper. So remove muna natin yan. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo, dito ang ating automatic choke, ang ating de-choke, ang choke positioner. Ayan. Ayan, nalinis na rin siya. So una natin gagawin, kasi may technique dito, nakita nyo naman doon sa video niya na previous, nasira yung kanyang strainer, yung fuel strainer. So ito, meron tayong bago rito, and yan ang una natin kakabit. Yan, huwag kakalimutan yung ating washer, laging may washer rin doon. Yan. Siyempre gamit tayo ng malaking screw para tamang-tama lang, para hindi masira. Okay. Next, ang ating fuel valve pin o fuel piston. Valve piston. Yan, kung anong gusto niyo tawag diyan. Fuel valve pin. Lagyan na natin. And ito yung tinuturo ko palagi, na dapat pag maglalagay kayo nito, laging may sukat. Ang sukat nito, ito, at saka dito sa fuel valve pin is 1 mm. So dapat 1 mm lagi. Wala akong 1 mm na panukat, so meron tayo 0.60 mm at saka 0.30 mm. So pagdigtungin nyo lang yan, and then pag ilalagay nyo na, ayan, yan, ganyan dapat. Then sukatin nyo doon sa ilalim, pinakailalim, yan, 1 mm. So ayan, sakto, hindi na ako mag-adjust. And then sunod, yung kanyang gap between dito sa ano ng carburetor at itong ating mismong floater. So gamit kayo ng panukat. So may ready na ako, nakasukat na ako ng 7.5 kanina. 7.5 meron tayong bala ng drill bit or kahit anong bakal na ano, panukat nyo. Ayan, sukat, nagalaw. Ayan, ayan, $7.5. Ayan.
ito yung gagamitin nyo pag susukatin nyo na dito. So, dapat tamang-tama lang. Ayan. Yung kanyang spacing dito. Para hindi mag-overflow. Ngayon, kapag nakita nyo mataas pa, i-adjust nyo lang. Baba nyo lang. Iangat nyo ng konti. Hawakan dito. And then, press down. Paunti-unti lang. Huwag bibiglayin. Kasi kapag dito kayo nag-press, yung gap nyo rito, yung space na binigay nyo na 1 mm, mawawala yun. Mabuboid. Tapos didikit yung fuel valve pin nyo doon sa mismong yan. Yan. Nakita? Yan. Dapat may space yan. Para pag binugahan natin, is tama yung kanyang space pag bubukas siya. Yan. Ayan. Narinig yung tunog. Pag hinipan nyo rito, inangat nyo, dapat papasok yung hangin. Lalabas yung hangin, should I say. So, ganyan. Then, syempre, i-ready na natin. Lagyan na natin yung ating cover. Ayan. Tapos ang ating plunger. So, plunger natin ito. Lagyan na natin yan dyan. Okay. So, ganyan. So, sunod is yung ating power bulb. O, tanggalin muna natin yan. Ayan. Depende naman kasi kung anong uunahin nyo dyan. Eh. Ganyan. Yan nyo lang. Set aside nyo lang. Tapos, pasok nyo yung spring. Ayan, dapat nagpi-play siya. Ngayon, ganyan nyo ng grasa para maglaro siya. Pero kapag nandito lang kasi maano din siya sa gasolina. So, yun yung ginagawa ko. Nilalagyan ko na lang ng grasa. Para suwabe, o. Dapat nagpi-play. Okay, nagpi-play siya. So, balik na natin. Okay, so tapos na natin to. Set aside muna natin. Next, dito na tayo sa mid part. Ayan. Ito ang medyo hindi ko na tinanggal itong sa AAP. Tanda natin, bali 5 ang bulitas ng ating 4AF. Isa rito sa may plunger. Ayan, dito. Hindi makita sa video. Basta mayroong isa dito maliit. Dalawa dito. Dito ay isang maliit. Tapos isang malaki. Mauuna yung maliit bago yung malaki. And then dito isang maliit. Ayan. Diyan. And then, isa dito. So, yung isa na yon ay ito. Ayun yung bumaba. Yun. Whoop. Yan natin. Ito malaki to. Malaki. Ayan.
Lain natin dyan. Then sunod, yung spring. Yan. Then lapag nyo na dun. Kung natatandaan nyo doon sa previous video nito, nung dinisassemble natin, nakadikit doon sa baba, hindi na siya umaangat. Not like ngayon, nakaangat na siya and nagpe-play na. Oh. Ayan. Do-double check nyo kung tama ba, may butas ba ito. Kuha kayo ng maliit na ayan. Tanggalin muna natin. Napakita ko lang sa inyo kung paano kayo mag-double check. Yan. O, yun. Dapat lalabas doon sa kabila. Ayan. Tingnan nyo to. Ito yung nandito. To. So, ayan. Okay na. So, clear yung passage niya. Then, lagyan na natin. Ayan. Then, go tayo sa slow jet. So, stock niya to. Ayan. Dito naman siya. Bago nyo pala assemblein ha, bugahan nyo ng ano. O ano nyo ng carb cleaner. Kailangan talaga gumamit ng appropriate eh. O yun, para may diin nyo sa baba. Para hindi magasgasan yung kanyang barrel. Iyan. So, nakabit na natin slow jet. Next, huwag nyo kakalimutan yung spring ng ating plunger ha. Lagyan na natin. Boom. Yun. Swak na swak. Then, ito na tayo rito sa ating Venturi. So, Venturi natin. Kanyang gasket. Tingnan nyo lang yung tamang position kasi minsan kasi hindi ito matama. Ayan. So, ayan yung position niya. Uy! Sumama. Natanggal po. Ayan. Then, may dalawang tornilyo yan. Kuha kayo rito. Ating primary. Yan. Medyo may timing tornilyo na. Lipat natin to. Pag maghigpit kayo, dapat one at a time. Huwag sobrang higpit muna. Yung tama lang. And then, sunod. Yan natin siya ng parang kalso dito tayong ano natin. Higpit. Higpit. Next, yung secondary natin. Ayan. Ito pwede nyo nang i-shoot. Ayan. Ayan natin yung tignan nyo ha, mas malaki yung isa. Mas malaki yung isa. Kita nyo? Bakit? Kasi dito siya sa pinaka may mataas na portion. Yan o. Kita nyo?
So, hindi siya basta-basta nilalagay lang. May mga purpose talaga yan. Same. Lagay lang muna. And then, hop, bumigpit ng konti. Okay, saka tayo maghigpit ng matigas. 1, 2, 2, 3. Okay. Now, pinakita ko kanina, nilagay ko muna, di ba? Tanggalin muna natin. Then, yan. Kasi ilalagay natin yung ating, yung bulitas na laglag. Ihuli na natin yun. Kung ano yung diskarte nyo, kung unahin nyo yun, unahin nyo yan. Basta, importante, tama yung pagkakalagay nyo. So, power bulb. Power piston yung kanina, power bulb naman yung ilalagay natin. Ayan, kailangan natin ng 9mm. Okay. Suman na natin yan. Okay. Okay. Yan, nagpe-play siya. So, ayan. Etong sa mga replacement carburetor ng 4AF o kahit anong replacement, tignan nyo na lang. Kasi di ba nung binlog ko, wala siyang number. Pero nakita ko, maliliit pa naman yung butas nung primary at saka yung sa secondary, hindi naman siya ganun kalakihan din. So, i-reuse ko lang kasi siya naman yung nakalagay doon. So, lalagay natin. Primary muna tayo. Ito yung maliit yung butas niya. Ito yung malaki. Malaki-laki ng konti. So, gamitin na natin yung common sense natin. Mga kabasyong, pag nakitang medyo walang number, tapos wala tayong makuha na pamalit, kung saan yung medyo maliit yung butas, dun siya sa primary. Yan, medyo komplikado lang. Ang hirap ipasok. Iyon. Then, punta ka dun sa side. Yan, ganyan. Ikutin. Sa primary tayo yung tamang higpit lang. Huwag yung sobrang higpit. Op. Ano yan? Sumunod na siya. So natin secondary. Hindi pa naman kalakihan yung butas niya. Kasi kung malaki na yung mga butas nito, papalitan na natin yung timano. So, yan. Secondary natin. Okay. Then, lagyan na natin ang dalawang bolt doon. Ginamitan natin ng 14. Number 14. Yan. Yan, kailangan mahigpit din siya. Kasi tatagas yung gasolina dyan. Yun. So, tapos na tayo. Na-seal na natin. Bigyan na natin siya ng So, punta tayo rito sa ating baba. Yan.
Set aside mo natin. So, tinanggal ko lang ulit yung ating ano ha. Ito. Ating spring. Yan. And then, next. Yan. Lalagay tayo ulit ng grasa. Yan, grasa. Ba't kasi naglalagay tayo ng grasa dito sa mga ganitong ano? Para kung sakaling may mistake kayo or babaklasin nyo ulit siya, madali lang matanggal. Hindi siya, pwede nyo ma-reuse ulit. So, ganyan. So, ayan o. Bilis lang. And kumakapit ka agad, di ba? Yung kailangan ng sobrang pandikit. Ayan. Uy, tanggal. Tignan natin doon. Ayan. Then, iktarin na natin. So, tayo doon. Tapos, ang ating tingnan nyo, pag ginanon nyo, hindi siya nalalaglag. Ayan o. Tingnan nyo Pasok nyo yan. Pwede nyo namang ihuli yan Baliktarin nyo. So, unahin muna natin yung maliliit. Dalawa yan. Yan. Bakit tayo pumasok? Ayun, nakaslide pala ng konti. Bitaw natin tong light. Ayun. Masok na. Sunod. Hindi siya pumasok. Yan. Dapat mahigpit. Yan. Okay. So, tignan nyo yun. Palatandaan nyo lagi. Yan. Lalagay nyo dito ay ang may butas, mga kabasyong ha. May butas. Yan. Siyempre, gamit pa rin tayo ng appropriate tools, yung malapad. Ayan, dire-diretso na yan. Kailangan matigas. Madiin. Ayan. Ito yung wala ng butas. Ito na yung sa part na yan. Nakita nyo sa video nito nung binaklas natin, natakpan ito. So, ang tendency, yung ating power bulb, ang ating power piston, nakatukod lagi sa power bulb. So, pasok ng pasok ang gasolina kahit hindi kailangan. Ang masisisi doon, yung floater. Yung floater. Kasi tignan nyo, yung ating fibra. Kita nyo yung part na yon. Yan, ang lagi nyo titignan. Yan. Vacuum. Dadaan ng vacuum dyan.
Ngayon, kapag binarahan mo to, may takip na yan, hanggang doon lang, hindi na papasok yun. Hindi na mag-allow ng suction papunta doon to operate yung ating tinatawag na power piston at saka yung ating power valve. So, tendency, lagi nakatukod. So, ayan. Punta tayo dito sa side. Meron tong spring. Yan. At meron niyang lock. Ganyan. Ay. Oh, yes, tama. Yan. So, ganyan. Then, yung medyo maliit-liit yung dulo niya, siya yung nandito sa ating boom. Yan. Ganyan siya. So, ayan. Next, lagyan na natin tong ating air and fuel mix fuel screw. So, ang technique natin mga kabasyo is totally close muna. Totally close. Pag naramdaman nyo humigpit na, that's the time. Pero wag nyo didiinan ng gusto ha. Yung tama lang, yung parang hahalik lang yung dulo ng ano natin sa doon sa mismo lalapatan niya. Lalapat. Ayan. O, ayan. Naramdaman ko na. So, dapat may marking kayo. Paano kayo mag-marking? Gamit tayo na ito. So, yun. Marking natin. Sa kabila, wala siyang marking. So, ganyan. So, pa-open ng 3.5 pihit. So, tingnan nyo ha. 1 full turn. 2 full turn, 3 full turn, and then and a half. Boom. Yan yan. Ngayon, kabasyong, bakit sinunod ko naman yung sinabi mo 3.5? Pero still, yung vacuum niya is hindi maganda. O maganda yung sunog ng aking ano. Kabasyong, iba-iba tayo ng nagkakaiba na yung ating sasakyan sa syempre may medyo worn out na yung piston ring, meron tayong vacuum leak. So pag magtotono kayo talaga, o kaya wala sa timing yan, pag magtotono kayo, diba, na-set nyo na lahat, gamit kayo ng vacuum gauge, dun kayo mag-rely, mas maganda yun. Ito, tinuturo ko lang na 3.5 kasi ito yung baseline. Ito yung pinaka-baseline nyo para umandar lang yung sasakyan. Sana na-gets nyo mga kabasyong ha. So, next. Ito na tayo sa hammer. Sana si hammer. Ayan. Si hammer natin ay wala pa pala. Nakasabit sa ano yan. So, pansin nyo wala yung ano niya ha, idle solenoid, kasi yung idle solenoid nito sira. Hindi ko na ikakabit. Bibili ako ng yung nabibili natin sa Shopee, mga kabasyong. Iabang ko na nga lang. Isabit ko lang dito. Yan, nakaabang lang. Yan, ganyan. Ito yung lalagay sa hammer. Ito 3.5 din to. Mamaya natin pag okay na yung So, ilagay na natin yung ating ulit. O, kalimutan yung bulitas ha. Ayan. And then, glow. Boom. Ganyan dapat siya. Ayan, ganyan dapat. Nakaangat. Oh.
Kita nyo? Yung video natin, nung binaklas natin, nakadikit siyang ganyan eh. Kahit anong gawin, ayaw eh. So, anong ginawa ko? WD-40, tapos medyo ginising ko siya, iniikot ko siya ng konti. Tapos, binugahan ko. Mamit ako ng ating compressor at yun. Pero pag hindi naman, pwede nyo naman siyang sungkitin lang. Kusa na siyang tatalsik para magising lang ba. So, tapos na tayo doon. Wala na tayong ikakabit. Andun na sa ating ulunan yung ano. So, dito na tayo sa ating gasket. So, reuse din to. So, nakita ko pwede pa naman. So, gamitin lang natin. Hindi pa naman siya punit or may natanggal na part. So, all goods in the hood pa siya. Ayan. Para kapag halimbawa may i-correct kayo. Kasi halimbawa, na-overhaul nyo, no? Tapos, di naman kayo pala nagpalit ng fuel filter. O kaya, marumi yung tangki nyo. Papasok ulit yung dumi. So, need nyo ulit na baklasin. Ura-urada, wala kayong repair kit na baon or dala o nabili. So, may re-reuse nyo siya. Or, pwede naman kayong bumili sa Shopee o Lazada ng huhulmahin nyo na Belamoid. So, ganyan siya. Oh. Yan. Belamoid paper gasket. Yan. Lalagyan natin ng So, ito mga kabasyong to ha. Itong carb na to is replacement. Hindi ito yung original na Aisan. Pero may papakita ko sa inyo. Nakita nyo to. Aisan. Aisan. Ayan. Aisan. Galing to sa Mazda 323. Inuha ko. Swak ba kabasyong? Swak na swak mga kabasyong. Turo ko rin yung kung paano ilalagay yun. Para hindi hapit yung nyo. Hindi hapit. Suko lang tayo dito sa part na to. Baka mapunit. Ayan. So, dahan-dahan. Tingnan natin yung gilid. Dapat may sumasabit. Titignan natin kung saan siya sumasabit. So, ayan, nakalapag na. Pag maggagawa kayo ha, tignan nyo tong sa choke. Lagyan muna natin ng isang screw. So, ito mahaba-haba ito mga kabasyong yung may number niya. Dito to eh. Or pwede rin dito sa kabila niya. Pero magpaliktaran sila pwede. Kasi parehas malalim naman yung niya. Okay. Ganyan lang muna para may mag-hold lang. Para makipakita ko. Ito. Yan. Makikita nyo yung yan. Dapat ito nasa taas. Yan. Itong part na to, yung may groove. Yan may groove. Nakikita ba? Hindi gaano, no? Ayan, may groove. Sa baba yan. Ayan. Doon kasi tatama yung natin, no? So, pag nagsiset tayo ng fast idle, nasa pinaka pangatlo. Ayan, pangatlo.
Ayun, nagbobomba. Lakas na. Ayan. Naririnig nyo. So, ito na. Paano natin siya tinanggal? Ayan. Ayan siya. Tapos, yung ating lock. So, yung isang lock natin sa baba, papalitan natin kasi yung lock niya hindi na yung original. Yan. At least hindi na bababa yun. Samantala ganyan lang muna. Hanapan natin ng lock na bago. Hindi ko na i-prepare kanina. Yun. Meron tayong clove. Yan. Clove. Siya ilagay natin sa baba. Sa original carburetor, ganito. Ito yung ano. Ay, sorry. Yung lock pala niya iba. Yung may pin. Ng dalawahan. Yung clove pala dun sa taas. Ganito. Yan. Yung straight. Yung straight mga kabasyong. Yung clove dito niya tinilagay sana. Eh kaso meron naman yung isa. Ito yung may butas pala. Yan. Yan. Tapos sikwatin lang natin pabalik para mag-lock. Yan. Yan, nakalak na. Na tayo dito. Yan natin yung spring, yung washer nya, tapos spring. Baba muna natin yan. Ito tayo na number 12. Side na natin. Uy, di pa pala natin na ilagay yung ano, tornilyo na isa. Sorry. Ano ba yan? Mamadali. May lakad. Walang cut tong video na to mga kabasyong. Yan. Tamang higpit lang muna. The rest, pantay-pantay na yung mga tornilyo nyo. Hindi katulad sa 2E. Isa lang, dito sa 4EF, isa lang yung malaki. Yung meron lang number.
Tapusin na natin to. Yan. Okay. Isa. Dali, pagpalitin natin. Yung pala yung mahaba doon. Yan. Okay, yung last na tornilyo natin doon. Wala na yung plastic niya. Yun ang ano natin. Ang nilagay lang nila nung nakaraan is yung kanyang washer. So, papalitan natin siya. Alalagyan natin siya mga kabasyong. Keep bleeding. Keep bleeding in love. Okay. Grab this. Yung. Lagyan natin ng maliit. Yan yung tingnan nyo, ito yung ano, yan, para dito. Saan yung butas mo ay? Yan. Yan. So, yan. Yung sa choke natin, ganyan nakatayo dyan. Ganyan. Yan. So, 4AF. Ito galing to sa Mazda 323. Bakit ko pinalitan? Saan ba yung ating ano? Saan ko na nailagay? Tingnan nyo. Putol. Pero ito pwede pa naman tong hinangin. Hinangin or gawan ng paraan yun para maidugtong doon. Kasi alam ko pag mahinangin maluluto kasi umiinit to eh. Ayan, ganyan siya oh. Ayan. Yang C-type, C na formation niya, ayan. Ayan. Is nakaganyan siya. Ayan. Ganyan. Kasi nandito lang yung ating ano, tingnan malambot oh.
Hindi siya kagano katigasan. Huwag yung sobrang patigasin kasi ating choke positioner is mahirapan. Ayan. Ayan o. Ito working pa ito mga kabasyo. Working pa ito. So, ano itsura niya sa ilalim. Ayan, ganyan. Tapos, syempre, huwag natin kakalimutan yung spring. May spring yan eh. Ayan, dito. Ito, matigas pa yung spring niya. Okay. O, yan. Pag natural rev lang, hindi sumasabay. Pero pag sinagad mo, boom. Kasi yung hammer, ito. Tapos with the, na itong ating dito natin ilagay pala yung C na ba yan? Lang ko lang kasi itong, na to? Carb. Yung clover clip natin na clover. Ito. Yan natin dito. Yan. May nabibili yan sa Lazada, Shopee. Yan. Tingnan nyo. Gumagalaw yun. Kapag nirev mong malakas, with the help of the vacuum, magsasuction yan, bubukas. Yan. Huwag yung persahin kasi nasisira yan kapag alimbawang nagtotono kayo. Sisira yan mga kabasyo. Wala kayo sa akin. Tapos, ang pangpinali natin, syempre, yung ating daanan ng gasolina. Dito yun. So, gagamit tayo ng number 17. Okay. Then, yung ating pinakalas. Ayan. So, ayan. Tapos na mga kabasyong. Tapos na ating carburetor. Buo na natin. Ayan. Functional siya. So, pwede natin testing kung nagpa-pump ba. Pero dapat to kasi sabay. Ayan o. Narinig nyo? May tunog. Tapos, ayan, ito. Kita nyo? Ating choke positioner. So, yan lang. Sana nabigyan ko kayo ng idea with regards sa inyong pagbuo ng carburetor na 4AF. Gamit kayo ng ganito. Itabi nyo lang to sa pag kayo. 7.5. Gamit kayong caliper. So, sana nabigyan ko ng idea with regards sa pagbuo ng inyong carburetor na 4AF. And, ayan, kita nyo. Ito natin, nakaano na kasi yung ating
So 3.5 din. Apagsalang doon. Pero dapat iseset natin to ng yung RPM niya, yung ating fast idle. So dapat 2000 RPM. Ayan. 3.5, pero ilan yung ikot ko? Parang 4 yata yun. Pero kung sineset kasi yan sa 2000 RPM. And then makikita nyo doon sa dulo yon, dapat ayan, di ba nakikita? Dapat yon hindi muna nakasagid o nakadikit. So ang pihit nun, dapat pantay yung tornilyo doon sa mismong pinag-iikutan natin. Then saka kayo mag-start ng, so ayan, 1, 2, 3.5. So ayan, initial lang yun mga kabasyo initial lang yun. Para pag disengage ng ating choke, pagpitik nyan, hop, re-release yung ating choke positioner, mag-stable na siya sa ating 750 sa 4AF ang idle. Ang aircon niya is 950 RPM. So nadi-disregard minsan kasi kapag may mga gumagana na doon sa loob, kumukuha na ng kuryente, kaya umaagaw sa ng RPM sa current. So dapat 750 and 900 during 750 idle, and then 950 during aircon. So ayan, ulitin ko, maraming salamat sa panonood sa aking YouTube channel and sana YouTube channel at Facebook page. Sana nabigyan ko kayo ng idea with regard sa ating pagbuo o pagdi-DIY. So yan, shout out sa ating mga friends out there, mga kabasyong. Yan, maraming salamat sa inyong solid na suporta. Yun, nagbasa ako ng comment dun sa sa ating T2E Club. Puro na i-recommend yung name natin. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. So shout out mga Corolla Owners Club. Yan. All goods in the hood. Maraming salamat. God bless.